Facing her, Daniel went towards her and comforted her. Huwag ka nang umiyak, sobrang harsh ng tono ko kanina. Kailangan mong isaalang-alang, ang bawat pag-aayos ko ay para sa iyo at sa aming sanggol. Huwag kang ang tanga at paano magkakaroon ng pangalawang tao sa puso ko. Ikaw lang ang nasa puso ko. Ito lang ay hindi ka na magdulot ng anumang gulo. Tumingin si Daniel sa assistant ni Caroline at sinabing, alagaan mong mabuti si Caroline. Kung mangyari ulit ang ganito, huwag ka nang mag-abala pang magpakita. Nagganga ang ngipin ni Caroline habang pinagmamasdan si Daniel na umalis. Sa tabi niya, nakita ng katulong niya ang masamang ekspresyon at hindi siya nangahas gumawa ng ingay. How dare she compete with me? Sisiguraduhin kong aalis siya sa entertainment industry for good. On the other side somewhere, may photoshoot si Arya na inayos ni Luna. Mahigpit silang nagtutulungan sa loob ng napakaraming taon. Iniisip ko ang nangyari kanina, ang puso ko ay sasabog sa kaligayahan. Baka sa galit ang mukha ni Caroline. Malamang niyakap niya si Daniel habang umiiyak. Humalakhak si Luna at bumuntong hininga, I've finally waited for this day. Arya, masaya ako para sa iyo. Sumang-ayon si Julia, tama, ang galing mo ngayon. Natigilan ang lahat sa meeting room, lalo na sina Daniel at Caroline. Ang kanilang mga mukha ay sulit na panoorin. Ginawa ko ang sa tingin ko ay tama. After all these years, hindi ko natitiisin. Ngayon may dahilan na ako, magtitiyaga ako hanggang dulo, hindi ako susuko. Gagamitin ko ang sarili kong kakayahan para manindigan. Ginawa ko ang sa tingin ko ay tama. After all these years, hindi ko natitiisin. Ngayon may dahilan na ako, magtitiyaga ako hanggang dulo, hindi ako susuko. Gagamitin ko ang sarili kong kakayahan para manindigan. Sa Orchid Court Villa. Si Arya, nakapatong sa mga bisig ni Allen habang nagbabasa ng magazine. Ang kanyang pinaggapasan ay marahang dumampi sa kanyang pisngi. Napabuntong hininga siya, bakit napakakulit ng maharlikang Key. O ng Dahua Group. Hindi siya nag-ahit. Akala ko gusto mo ng mas magaspang na lalaki. Hinaplos niya ang kanyang baba saka idinampi ang kanyang baba sa mga pisngi ni Arya. Hindi ba ito natatangi? Dahil nakakatuwa ang tanong niya, ibinaba niya ang magazine at niyakap siya ng mahigpit. Komportable silang nagyakap sa isa't isa sa lounge. Gusto ko. Ikaw ang gusto ko kahit anong itsura mo. Ganun ba? Itinaas niya ang kanyang baba at sinabing, pero isang linggo kang mawawala. Sasama ako sa bakanting kwartong ito. Paano kung mag-isa ako? May iminumungkahi ka ba sa akin? Pinanliitan siya ng mata ni Arya na may mapanganib na kislap, kung ganoon, kailangan kitang isama. Kung gayon wala akong ibang paraan. Ngumiti si Allen at niyakap pa siya ng mahigpit. Allen, mamimiss kita ng sobra. Bulong ni Arya habang nakasandal sa dibdib niya. Bagamat hindi pa sila matagal nakasal, nagamit na niya ang oras na magkasama sila at hahanapin siya nito sa tuwing uwi siya sa bahay. Walang sinuman ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad noon at walang sinuman ang nagmamalasakit sa kanya noon. Nagsisimula na siyang umasa kay Allen. Bakit hindi mo ipikit ang iyong mga mata at tandaan ang hitsura ko? Sa mahinang tanong niya, hinawakan niya ang kamay ni Arya at ikinulong ang mukha sa mga kamay nito. Ang kanyang malambot na kamay ay dumampi sa mukha ni Allen na inukit ang damdaming ito sa kanyang puso. Allen, hindi ko makakalimutan ang sandali ng kaligayahan natin. Habang nagsasalita ay hindi niya maiwasang sumandal para halikan si Allen. Nang makita siyang ganito, umiti si Allen at masiglang tinanggap ang halik nito. Ang damdaming ito ay nakatatak sa kanilang mga puso at ang kanilang pagmamahalan ay tila nagtagumpay sa bawat balakid. Kinaumagahan, parehong maagang dumating sina Luna at Julia para sunduin si Arya. Natigilan si Julia nang makita ang ganoong karangyang villa. Narinig ko na si Arya ang prinsesa ng pamilya Morrison na may solidong background ng pamilya, ngunit hindi ko naisip na si. Manatili ka sa kotse at maghintay sandali, kakailanganin ni Arya ang tulong ko sa pagdadala ng kaunti sa kanyang mga bag kung walang tao sa sasakyan, magtatanong ang security guard. Paliwanag ni Luna kay Julia at pumasok sa villa. Naglakad si Allen papunta sa kanila. Bagamat nakasuot ng simpleng gray na sando at pantalon, mahirap itago ang kanyang regal aura. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Arya, alagaan mo siyang mabuti.
Naipadala ko na ang mga gamit niya sa airport. Director Jones, hindi mo kailangang mag-alala. Aalagaan kong mabuti si Arya. Ngumiti si Luna. Sa kanyang isip, naisip niya, ang iyong munting asawa ay hindi nakakapinsala gaya ng kanyang hitsura. Siguradong lalamunin kanya sa hinaharap. Of course, she didn't dare say such thing to his face. Tumingin si Arya kay Allen at medyo malungkot na sabi. Mamimiss kita ng sobra. Babalik ako kaagad. Biglang ibinaba ni Allen ang ulo at binigyan ng bahagyang halik sa labi. Halika na, Mrs. Lumakad sina Luna at Arya patungo sa sasakyan at nagmaneho papunta sa airport kasama si Julia. Sa balkonahe sa ikalawang palapag ay inutusan ni Allen ang kanyang mga tauhan, humanda kayo, gusto kong bigyan siya ng hindi inaasahang sorpresa. Director Jones. Sagot ng katulong at agad na pumunta para ayusin ang mga gamit. Makalipas ang 1 oras, naghihintay ang lahat sa airport para sa pagdating ni Caroline. Makalipas ang 1 oras, naghihintay ang lahat sa airport para sa pagdating ni Caroline. Magsuot ng pink na damit para siyang flamingo. Upang maging kakaiba sa karamihan, handa siyang gawin ang anumang bagay o sa kasong ito, magsuot ng kahit ano. Daniel, dumating na ako. Ngumiti si Caroline at kumala sa mga bisig ni Daniel. She hummed proudly at niyakap ng mahigpit ang braso ni Daniel. Nandito na ang lahat, tara na. Dinampot ni Daniel ang kanyang bagahe at napansing walang dalang bagahe si Arya, si Luna at Julia ay wala rin masyadong dala. Bahagyang kumunot ang noo niya at sinabing, Arya, ayaw mo ba di? Daniel, bakit mo siya pinapansin? Hindi masyadong natuwa si Caroline sa paraan ng pagtingin ni Daniel kay Arya. Kahit ang tanong niya kay Arya ay hindi siya komportable. Sa sandaling ito, 6 na bodyguard na nakasuit ang lumapit kay Arya, naka-check-in na ang iyong bagahe. Ang security check ay nasa silangang bahagi. Sa ganitong paraan, pakiusap. Bago pa makapagsalita si Arya, ngumiti si Caroline at pinakyut ang lahat kay Daniel. Daniel, ikaw ang nag-ayos ng lahat ng ito para sa akin. Iyan ay kahanga-hanga. Ano ang gagawin ko kung may nakilala akong fan sa eroplano? Napaka-considerate mo. Tara na. Gusto niya ito kapag siya ang sentro ng atensyon. Siya ay lalong mayabang. Umiling si Daniel at hinawakan siya, hindi ko inayos. Okay. Mahinahong sagot ni Arya, sinuot ang sunglasses at umalis kasama sina Luna at Julia. Sinundan nila ang mga bodyguard, hindi man lang pinansin sina Daniel at Caroline. Napatapak ni Caroline ang kanyang mga paa sa galit. Shahi! Hindi ganoong klaseng tao si Arya, baka i-arrange ito ng Morrison family. Halika, alis na tayo. Makahulugang tiningnan ni Daniel ang likod ni Arya, at lalong lumalim ang pagdududa sa kanyang puso. Malaki ang pinagbago ni Arya nitong mga nakaraang araw. Nagtaka siya nang wala sa isip kung ano ang nangyari sa kanya. Lalong nagselo si Caroline sa kamay. Iniisip niya tuloy na labis na nag-aalala si Daniel sa ugali ni Arya sa kanya at magsusungit siya tuwing may pagkakataon. Pagpasok nila sa kanilang cabin ay hindi nila nakita si Arya. Saan siya nagpunta? Naiinis na tanong ni Caroline sabay turo sa flight attendant. Upang maibigay ang serbisyo gaya ng inaasahan, malumanay na sumagot ang flight attendant, ang flight ng pasahero ay binago at wala na sa flight na ito. Ano? Dinyal agad ni Daniel ang number ni Arya, pero si Luna ang sumagot. Kinansela mo ang iyong flight. How dare you take the initiative to do something like that? Kung sisirain ni Arya ang paggawa ng pelikula, hindi ko siya bibitawan. Nasaan siya? Akala niya ay dumaan si Arya sa isang partikular na daanan habang dumadaan sa security check, ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya sasakay sa eroplano. Kung tumanggi siya sa kasunduan last minute, tiyak na masisira ang brilliant entertainment. Director Daniel, relax. Nasa private jet si Arya at mas maaga siyang darating ng 1 oras bago ka. Nagdilim ang ekspresyon ni Daniel, ano? Sa tingin niya, hindi sapat para sa kanya ang business class na inayos ng kumpanya. Sa katunayan, orihinal na nais ng kumpanya na mag-book ng unang klase, ngunit walang anumang mga upuan. Paano na kaya? Kaya lang, araw-araw ay tumataas ang kasikatan ni Arya. Kung may mangyayari, hindi na niya magagawang pelikula ang reality show. Mahigpit ang schedule natin.
Sinabi ni Luna ang lahat ng kailangan niya at ibinaba ang tawag nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Daniel na tumugon. Si Julia na nakaupo sa tabi nila ay napadilat ng mata. Ito ang unang pagkakataon na nasiyahan siya sa gayong espesyal na pagtrato, mga bodyguard, isang pribadong jet na may ganoong karangyang interior. Luna, ganoon ba kalakas ang pamilya Morrison? Bakit gusto pa rin ni Arya na maging artista? Palibhasa ina sa industriyang ito, batid niyang maraming mayayamang kabataang babae ang may kani-kanyang pamilya na susuporta sa kanila, kaya pinili na lang nila ang pag-arte bilang paraan para gugulin ang kanilang libreng oras at hindi ito sineryoso. Si Arya ay isang artista na may parehong lakas at background. Kung hindi siya pinigilan ni Daniel sa mga nakaraang taon, ang kanyang pag-arte ay walang limitasyon sa kung ano ang maaari niyang makamit. Well, ang pamilya Morrison ay talagang makapangyarihan at may maraming lakas, ngunit ngayon. Bago natapos ni Luna ang kanyang pangungusap, bumukas ang pinto ng cabin at pumasok ang isang matangkad at gwapong lalaki na nakasuot ng top designer na mailabel na suit. Ang kanyang itim na mga mata ay kumikinang sa lamig, ang kanyang gwapong mukha ay may bakas ng pagmamataas. Pagkakita pa lang niya kay Arya ay agad na nawala ang malamig na aura na pinalabas niya. Ngumiti ito at lumapit sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Pagkakita pa lang niya kay Arya ay agad na nawala ang malamig na aura na pinalabas niya. Ngumiti ito at lumapit sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Nang makita ni Arya si Allen, hindi niya maitago ang kanyang saya. Hinawakan niya ang kamay niya at ngumiti ng mahina. Allen, alam kong darating ka. Kumain ka na ba ng tanghalian? Sa kanilang pamilyar na tono at mapagmahal na saloobin, ang paraan ng kanilang pagtingin sa isa't isa ay parang isang landscape painting. Hindi, hinihintay kita. Hinawakan ni Arya ang braso niya at pumasok silang dalawa sa rear cabin. Palagi nilang naiintindihan ang iniisip ng isa't isa. Alam ni Arya sa kanyang puso na tiyak na darating si Allen para sa kanya. Mas troke na si Julia na nakatayo sa gilid dahil sa biglaang pagkabigla. Ang lalaking iyon ngayon lang ay si Ese o ng Dahwa Entertainment. Hindi naman siya naghahalusinate, diba? Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa entertainment industry. Alan Jones. Luna, kurutin mo ako. Nanaginip ba ako? Ngayon lang ba si Alan Jones ang lalaking iyon? Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng pagkakataon na makita siya ng malapitan at masaksihan ang relasyon nila ni Arya na ganoon kamahal. Hindi na kailangang kurutin ka. Hindi ka nananaginip. Inayos niya lahat ng nangyari ngayon. Lahat sila ay para kay Arya. Nagkataon lang na nandoon kami, nagbabahagi ng limelight. Paliwanag ni Luna. Biglang napaisip si Julia at nag-isip, huwag mong sabihin sa akin na kahit si Alan Jones ay nahulog kay Arya at niligawan siya. To be accurate, inispoil niya lang ang asawa niya. Sa paliwanag na iyon, nawala ng malay si Julia at nagpanting ang kanyang tenga. Ang artistang itinalaga ni Daniel sa kanya ay ang asawa ng si Ese o ng Dahwa Entertainment. Gusto pa nilang subaybayan niya si Arya at sirain ang kanyang pagbabalik sa entertainment industry. Heavens, may hindi pagkakaunawaan ba? Kung gusto ng babae ni Alan Jones na kumilos, isang pangungusap lang ang kailangan. Sa isang entertainment empire tulad ng Dahwa Entertainment, ang Brilliant Entertainment ay wala kahit saan malapit sa anumang ranking. Nag-alala si Caroline na makipagkasundo si Arya kay Daniel. Umubo ng 2 beses si Julia. Walang ganap na paghahambing sa pagitan ni Daniel at Allen. Kung malalaman ni Caroline ang kasalukuyang pagkakakilanlan ni Arya, malamang himatain siya sa inggit. Tinago ni Luna ang kanyang ngiti at sinabing, I'm waiting for the day when the news will be announced publicly. Hindi ako makapaghintay na makita ang kanilang reaksyon. Napansin niya ang ekspresyon ni Julia at nilingon niya ang paligid. Nang malaman ni Arya na lihim na nakikita ni Daniel si Caroline, nakaramdam siya ng sakit. Nakilala niya si Allen habang papunta sa opisina ng laban sa kasal. Agad na nagkaayos ang dalawa at sa parehong araw ay nagparehistro sila para sa kanilang kasal. Gayunpaman, hindi nais ni Arya na maisapubliko ang bagay na ito sa ngayon. Ang katotohanan na isinama kanya sa eroplanong ito ngayon ay sapat na patunay na pinagkakatiwalaan kanya. Umaasa ako na maaari mong isaalang-alang iyon at magpasya kung saan ka nakatayo.
Tinapik-tapik ni Luna ang balikat ni Julia at tiningnan ang schedule ng paggawa ng pelikula. Tinanggal na ni Daniel at ng iba pa ang lahat ng relasyon kay Arya at hindi na siya binigyan ng pagkakataong makabalik sa entertainment industry. Kaya malamang na mahirap ang paggawa ng pelikula. Bilang isang pinagkakatiwalaang katulong ni Arya, kailangan niyang makuha ang lahat ng impormasyong nasa kamay. Ilang saglit na tulala si Julia bago siya lumapit kay Luna. Luna, alam ko na ang kailangan kong gawin. Ano man, lagi akong tatayo sa panig ni Arya. Please maniwala ka sa akin. Walang sinabi si Luna bagkus ay tumugon ng mahinang kidisen. Pagkatapos ay ipinasa niya ang iba pang mga dokumento kay Julia. Dali-dali silang kinuha ni Julia at hindi nagtagal ay pareho silang na-absorb sa kanilang trabaho. Nasa isang individual na kabin sina Arya at Allen. Napahawak si Arya sa mga bisig ni Allen. Mas alam niya kung gaano kahirap para sa kanila na mag-isa. Alam mo, kaya kong alagaan ang sarili ko. Hindi ko kayang mawalay sa iyo. Not to mention 1 week, hindi ko kayang iwan ka kahit 1 minuto. Dagdag pa, ang paglalakbay na ito ay napakahalaga. Hindi kita kayang iwan mag-isa. Hinawakan ni Allen ang baba niya at hinalikan siya ng mahina. Hindi ko kayang mawalay sa iyo. Not to mention 1 week, hindi ko kayang iwan ka kahit 1 minuto. Dagdag pa, ang paglalakbay na ito ay napakahalaga. Hindi kita kayang iwan mag-isa. Hinawakan ni Allen ang baba niya at hinalikan siya ng mahina. Allen, bulong ni Arya at hinalikan siya pabalik. Ninamnam ni Allen ang kanyang kaswitan at atubiling binitawan siya. Marami kang gagawin pagdating mo. Dapat kang magpahinga. Gaano karaming trabaho ang hinintay mo para samahan ako? Tanong ni Arya sa kanya. Nandito din ako sa isang business trip kaya hindi mo kailangang mag-alala. Inalo niya ito ng mahina. Handa siyang gawin ang lahat para sa kanya. Dahil sa malumanay niyang pananalita, unti-unting nakatulog si Arya sa kanyang mga bisig. Tiningnan siya ni Allen ang buong pagmamahal at hindi napigilang halikan siya ng bahagya sa noo. And my little girlie. Mahinang bulong niya at niyakap siya ng mahigpit. Hindi niya hahayaang may mangyari sa kanyang maliit na babae. Samantala sa kabilang eroplano, umabot sa kumukulo ang galit ni Caroline. Inilalabas niya ang kanyang pagkadismaya sa mga flight attendant na umaakit ng maraming hindi gustong atensyon mula sa ibang mga pasahero. Sige, tigilan mo na ang pang-iinis sa kanila. Malapit na kaming maglanding. Ibaba mo ito. Sinubukan ni Daniel ang lahat para pakalmahin siya. Paano kung may makakilala sa iyo? Nang matapos siyang magsalita ay may sumigaw. Si Caroline ba yun? Yung third-rate actress, yung mistress. Bigla namang napatingin ang lahat sa direksyon nila. May mga naglabas pa ng kanilang mga cellphone para kumuha ng litrato. Kasalanan mo ang lahat. Bakit hindi ako magkaroon ng private jet? Buntis ako at kailangan kong umupo sa business class kasama ang mga taong ito. Reklamo ni Caroline na parehong galit at inis. Si Daniel ay masama ang loob matapos pagalitan ni Caroline. Sinisi niya ang lahat kay Arya. Ganoon ba ka-flamboyant si Arya kapag kasama niya ito? Tila sa kanya, sinusubukan nitong makuha ang kanyang atensyon. Kailangan niyang makahanap ng oras at makipag-usap ng maayos kay Arya. Mas maagang dumating sina Arya at Allen ng 1 oras kaysa kina Daniel at Caroline. Lumuwag na ang pakiramdam nina Luna at Julia. Bagamat nagtatrabaho sila habang nasa biyahe, dahil walang nang istorbo sa kanila, marami silang nagawa. Gayunpaman, ang pangalawang kapatid ni Daniel na si Davina ay balisa at ang kanyang mga mata ay namumula. Bumilis ang tibok ng puso ni Davina nang makitang sumulpot si Arya, kasama ang kanyang assistant at manager. Paanong maaga si Arya dito? Alam kaya ni Arya na may pinaplano? May pagdududa sa kanyang puso, naglakad siya patungo kay Arya. Arya, kanina pa. Binalot ng kanyang itim at puting skirt suit ang kanyang matangkad at slim na katawan. Napanatili pa rin niya ang kanyang kagandahan, pagkatapos ng lahat, siya ay isang dating kilalang modelo sa buong mundo. Ang kanyang mga salita at pag-ugali ay sumang-ayon sa pagmamataas. Sa isang sulyap, napigil ang aura ni Arya. Mabilis na nakabawi si Arya dahil ang kanyang mga paraan ng paghawak sa mga sitwasyong ito ay maging kalmado tulad ng tubig. Nakita niyang nakasuot ng sunglasses si Davina pero hindi siya nag-iba.
Kinilala ni Arya si Davina sa isang mahinahong tidi nang walang sinabi pa. Nahirapan si Davina na intindihin ang reaksyon ni Arya. Hindi nagmadali si Arya sa hotel at hindi rin nagmadaling magtanong tungkol sa mga kaayusan sa trabaho. Naglaan siya ng oras para masigurado kay Davina na alam niya ang anumang mangyayari. Matapos umikot ay hinubad ni Davina ang kanyang salaming pang-araw, tumingin kay Arya ng makahulugan, ilang taon na ang nakalipas at ang ganda-ganda mo pa rin. Pero may narinig akong tsismis. Pinagmasdan ni Arya ang saloobin ni Davina. Bilang miyembro ng Parker family, si Davina ay palaging nag-aalangan tungkol kay Daniel at sa kanyang kasal. Sa ugali ni Davina ngayon, alam na niya ang tungkol sa balita at alam niyang hindi na sila magkasama. Sa makatuwid, ang paggawa ng pelikula na ito ay malamang na ideya ni Davina. Kung ikukumpara sa mayabang at mapusok na si Caroline, si Davina ay isang mapanganib na kalaban. Sa napakahusay na komunikasyon ngayon, ang mabuting balita ay hindi umaalis sa host samantalang ang masamang balita ay naglalakbay sa malayo. May kahulugan ang mga sinabi ni Arya, ngunit nagkunwari si Davina na hindi niya ito naiintindihan. Sa halip, umiti siya ng mapagbigay. Para bang ayos lang ang pamilya Parker nang wala si Arya bilang magiging manugang na babae, nagsalita si Davina sa tonong puno ng disdain. Nowadays, it is perfectly normal for people to break up and reconcile, especially when the entertainment industry is so messed up. Ang isang ambisyosong lalaki na tulad ni Daniel ay nangangailangan ng isang taong makakasuporta sa kanya at makakapagbahagi ng kanyang mga alalahanin. I think with your relationship so strained, it's good for Daniel that both of you separated. Kung talagang mahal mo siya, dapat maging masaya ka para sa kanya at kay Caroline. Pakiramdam ni Luna na nakatayo sa tabi ni Arya ay sasabog na siya sa galit. How dare she say such things? Pakiramdam ni Luna na nakatayo sa tabi ni Arya ay sasabog na siya sa galit. How dare she say such things? May mas makapal pa ba ang balat? Malinaw na si Daniel ang nanloko, ngunit sinisisi nila si Arya. Parang ayaw tanggapin ni Arya ang break-up nila ni Daniel. Maya-maya lang ay sinagot ni Davina ang isang tawag at agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Inutusan niya ang kanyang mga subordinates na dalhin si Arya sa lounge area. Isinama niya ang dalawa pang subordinates at lumabas sa kabilang panig ng airport. Mukhang may hinahanap sila. Ang flight ni Daniel ay hindi darating hanggang kalahating oras mamaya. Papunta sila sa private pathway. Sino ang kakilala niya? Medyo nanghina si Arya at sumagot, sino ang nakakaalam? Ang ngiti niya ay kasing lamig ng hangin, hindi pinapansin si Davina, ni hindi niya pinansin ang pananakot ni Davina. Dumiretso siya sa lounge. Nakatanggap si Davina ng balita, ang o ng Dahua Entertainment ay narito sa isang negosyo, na dapat niyang dumating sa ganitong oras. Kung makikilala niya siya at makapagtatag ng isang relasyon sa Dahua Entertainment, mas malaki ang tsansa ng Caroline na maging matagumpay. Kung mangyayari iyon, hindi na nila kailangang alalahanin ang isang maliit na langaw tulad ni Arya. Gayunpaman, ang mga nasasakupan ni Davina ay mayroon lamang pangkalahatang balita at hindi ang eksaktong oras ng pagdating. Kaya sa oras na sumugod siya sa private pathway, nasa sasakyan na si Allen, papunta sa hotel habang nakikipag-video call kasama ang kanyang asawa. Sa screen, ipinakita niya ang gilas sa kanyang gray at purple na sando, bahagyang nakaawang ang manipis niyang labi. Napuno ng halatang kaamuan ang kanyang mga mata. Hapon na. Wala naman dapat filming, di ba? Palagay ko hindi. Tiningnan ni Arya ang oras at nag-aalalang tinanong siya, paano ka? Diretso ka na ba sa trabaho? Nagdilim ang mga mata ni Allen, malamang gabi na ako babalik. Huwag mo na akong hintayin. Magpahinga ng maaga. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, pupunta ako para makita ka. Hindi na masyadong nag-isip si Arya sa sinabi niya at tumango. Binaba niya ang telepono bago dumating si Davina sa lounge area. Pumunta si Davina at binuhat sina Daniel at Caroline. Hindi siya masyadong masaya na namiss niya si Allen, kung maaga lang ako, nakita ko na siya. Sis, sinong hinihintay mo? Pagod na talaga si Caroline at kailangan ng magpahinga pagkatapos ng mahabang laban. Balik tayo. Maaari mo silang tawagan at makipagkita sa kanila mamaya. Anong alam mo?
O iyon ang Dahua Entertainment, hindi ko man lang makuha ang numero ng telepono niya. Umiling si Davina habang nakatingin kay Caroline. Kung hindi pa buntis si Caroline, hindi niya ito tatanggapin bilang asawa ng kanyang kapatid. Ang sinabi lang ay para kay Arya. Sa kaibuturan ng puso ni Davina, pakiramdam niya ay hindi maihahambing si Caroline kay Arya. Ngunit dahil ang mga bagay ay kung ano na sila ngayon, para sa kapakanan ng pamilya Parker, hindi niya papayagan si Arya na matagumpay na makabalik. Nang si Caroline ay si Arya ay napaka-relax, ang galit sa kanyang puso mula sa insidente sa eroplano ay sumabog. Ate Davina, na-miss kita ng sobra. Maaari ba akong manatili sa iyong lugar ngayong gabi? Umisi si Luna sa kanyang puso. Sa tingin ba niya ay asawa na siya ni Daniel? Nakakaawa. Naintindihan naman agad ni Davina ang ipinapahiwatig niya at hinawakan ang kamay niya. Siyempre kaya mo. Marami tayong dapat abutin. Arya, nagpabook ako ng 3 kwarto sa hotel para sa iyo. Maaari kang magkaroon ng isang silid at maaari silang magkaroon ng iba. Okay ka lang ba niyan? Tila sa simula pa lang, wala siyang balak na payagan si Caroline na manatili sa hotel. Sa ganitong kaayusan, tuwang-tuwa si Caroline, Sister Davina, napakabait mo sa akin. Hindi ako masanay na matulog sa mga hotel bed. Sa ganitong kaayusan, tuwang-tuwa si Caroline, Sister Davina, napakabait mo sa akin. Hindi ako masanay na matulog sa mga hotel bed. Napangiti si Davina sabay hawak sa kamay ni Caroline. Mayroon silang karaniwang kaaway, si Arya. Ang sinumang sumalungat sa Brilliant Entertainment at Daniel ay hindi maaaring manatili sa industriya ng entertainment. Sa pagkakataong ito, tutulungan niya ang kanyang nakababatang kapatid. Si Arya ay isang retiradong artista, ano ang magagawa niya? Kung sasabihin, si Arya ay nasa teritoryo ni Davina. She would make Arya regret for her ever though she had chance to be in entertainment industry. Kalmadong tumango si Arya at kinuha ang kanyang handbag, no need. Pagkatapos sumagot ay hindi na niya pinansin at naglakad na palabas ng airport kasama sina Luna at Julia. Tingnan ni Ate Davina ang kanyang ugali. She's so cold at sinadya niya kaming iwan dito. Pumunta pa siya dito sakay ng private jet gamit ang koneksyon ng pamilya Morrison. Sinamantala ni Caroline ang pagkakataong ito para magreklamo. Isang private jet. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Davina matapos marinig habang iniisip niya ito, okay, you two must be tired after the flight. Balik tayo para makahabol tayo. Pagkalabas ng airport terminal, tumayo si Arya sa labas ng entrance ng car park. Makalipas ang ilang minuto, may dumating na sasakyan at huminto sa tabi nila, inayos ni Allen. Ang driver ay lokal at matatas magsalita sa Ingles, Miss Morrison, sa ganitong paraan mangyaring. Magilin ang ngiti ang isinagot ni Arya at sumakay sa kotse na parang royalty. On their way to the hotel, Julia received a message. Sinuhulan ng assistant ni Davina ang cameraman na kukunan si Arya. Gusto niyang makialam siya sa inumin ni Arya, samantalahin siya sa kanyang mga film break, i-record ito at i-upload ang video sa net. Ito ay kasuklam-suklam. Hinarap ni Arya si Julia, then? Si Davina ay nasa industriya ng entertainment sa loob ng maraming taon at ang kanyang kumpanya ay may magandang reputasyon. Siya, syempre, ay hindi lamang umaasa sa mga mapanlinlang na pamamaraan. Then they will find another excuse to replace you. Have this news broadcast back home na sinasabing nanligaw ka sa cameraman. Sa ganoong paraan, walang kilalang direktor ang gugustuhing makatrabaho ka muli. Napakahigpit ng hawak ni Luna sa kanyang telepono habang siya ay nag-iinit, buti na lang at nasa tabi natin ngayon si Julia, kung hindi. Malungkot ang mukha ni Arya. Alam niyang hindi magiging smooth sa iling ang paggawa ng pelikulang ito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging kasuklam-suklam ang mga ito. Arya, paano natin gagawin ito? Bueno, dahil si Caroline ay naghahanap ng tulong sa labas, gagawin din namin ang pareho. Nilabas niya ang phone niya habang nagsasalita. Iniscroll niya ang phone directory niya at natahimik sa pag-iisip. Sino tayo para humingi ng tulong? Ang reality show na ito ay nasa ilalim ng kumpanya ni Davina. Maliban sa directing team, ang iba pang staff at assistant ay mga tao niya. Talagang curious si Julia na makita kung ano ang suot ni Arya at hindi na makapaghintay na makita kung gaano sila magagalit kapag nabigo ang kanilang mga plano.
Noong mga araw ko, noong nagtatrabaho ako, nagkaroon ako ng ilang kaibigan. Ngayon, kinikilala na silang mga international movie star o director. Iniisip ko lang kung nararapat bang guluhin sila sa mga bagay na ito. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon ay bumaba sila ng sasakyan. Nang makita ni Julia ang tinutuluyan nila, natigilan siya, "We are staying here." Alam niyang napakayaman ni Allen, ngunit hindi niya naisip na maging ganito kalabis. Isang kilalang tao lamang ang maaaring magkaroon ng manor sa ibang bansa. In accord, Luna nodded, ito ay talagang isang sorpresa. Habang naglalakad pababa ng hagdan, si Allen ay nagmistulang isang aristokrata sa nakalipas na mga siglo. Huminto siya sa harap ni Arya at ngumiti ng mapait habang hinihila siya palapit sa kanya, kanina pa kita hinihintay. Akala ko ba may trabaho ka at babalik ka mamayang gabi? Itinagilid ni Arya ang ulo at niyakap ang braso nito na parang layaw na bata. Pero mas gusto ko ito. Maaari akong gumugol ng kaunting oras sa iyo. Igugol mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa akin at hindi lamang ngayong gabi. Igugol mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa akin at hindi lamang ngayong gabi. He emphasized, tonight. Arya smiled flirtatious and together they walked through the main door of the manor, with Luna and Julia following them. Lumapit ang isang katulong patungo kina Luna at Julia. Pakiusap, sundan mo ako, may mga silid na inayos si Mr. Jones para sa inyong dalawa. Hindi ko inaasahan na matatanggap din namin ang paggamot na ito. Naiinggit na sabi ni Julia, napakaswerte ni Arya. Bulag talaga si Daniel. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng hamak na iyon dito. Makakaapekto ito sa mood ni Arya. Bagamat alam ni Luna na wala ng puwang si Daniel sa puso ni Arya, ngunit ang marinig ang pangalan ay hindi pa rin siya komportable. Seryosong tumango si Julia. Pagkatapos na nangyari ngayon at sa kanilang mga kasuklam-suklam na aksyon, hindi ko na sila babanggitin muli. Nagpalit na si Arya ng silk pajama at nasa sala na nakahiga sa carpet, nagbuklat ng magazine. Oras na para kumain. Sabi ni Allen habang inilalagay ang tray ng pagkain sa coffee table, binuhat siya nito at inihiga sa sofa. Napangiti si Arya mula sa kanyang malumanay na kilos, kung inispoil mo ako ng ganito, aasahan kong maspoil ako sa lahat ng oras. Ayos lang yan, gusto kitang ispoil. Binigyan siya nito ng halik sa noo. Pareho silang nag-enjoy sa intimate dinner sa sala. I've sent the people to investigate and halos lahat ng involved sa reality show is under Davina. Anong kailangan mong gawin ko? Hindi siya nakialam sa mga plano ni Arya at palaging nakikinig sa mga kahilingan nito. Hindi siya kumilos bilang isang emperador ng entertainment empire. Para kay Arya, isa lang siyang ordinaryong lalaki na nagmamahal sa kanyang asawa. Kahit na ang kumpanya ni Davina ang namamahala sa paggawa ng pelikula, pero I'm sure may iba pang mamamahala. Halimbawa, ang executive director tumingin si Arya kay Allen. As you wish, I will organize everything. Salamat, hubby. Paano mo ako pasasalamatan? Umiti ng pilyo si Allen kay Arya. Naligo na tayo eh. Pero kumakain pa rin ako. Nagpout si Arya saka nahihiyang umiti habang nakayuko. Malapit sa tenga ni Arya, mapang-akit na bumulong si Allen, ayos lang, hihintayin kitang kumain tapos ako naman ang kumain sa iyo. Ibinaba ni Davina ang telepono pagkatapos niyang ayusin ang kanyang mga plano laban kay Arya. Bumalik siya sa hapagkainan. Habang nagbibigay ng mukha sa kanyang kapatid, nag-ayos siya ng isang malaking restaurant sa malapit para kay Caroline. Bagamat maraming eskandalo ang narinig ni Davina tungkol sa kanila, tila wala siyang pakialam at ito ay labis na ikinatuwa ni Caroline. Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang pag-arte ni Arya, hinding-hindi magiging kanya si Daniel. Sister Davina, maganda ang pagventing ngayon. Nakangiting sabi ni Caroline. Ilabas mo ang iyong galit. Tumawa si Davian, don't tell me, akala mo ba ang dahilan kung bakit ako nag-ayos ng malaking scheme para makasali ka sa reality show na ito kasama si Arya ay para mailabas mo ang iyong galit? Ako. Unti-unting nawala ang ngiti ni Caroline. Alam niyang mali ang nasabi niya at mabilis niyang inayos ang sarili. Napakaraming nakapipinsalang bagay ang ginawa ni Arya sa kumpanya at kay Daniel. Masyado lang akong galit kaya sinabi ko ang mga bagay ng hindi nag-iisip. Ate Davina, huwag mo akong pansinin.
Umubo si Davina at ibinaba ang kanyang kutsilyo at tinidor. Caroline, dahil buntis ka sa anak ni Daniel, maituturing na tayong pamilya ngayon. Si Daniel at Arya naman, ayon, pas na sila. Ikaw ang manugang ng aming pamilya, Parker. Ngunit tandaan ang isang bagay, si Arya ay hindi ganoon kasimple. Kailangan nating tiyakin na masisira natin siya. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Dinig na dinig ni Caroline ang dissatisfaction kay Arya sa tono ni Davina. Pakiramdam ni Caroline ay may pag-asa sa kanyang puso. Don't worry about the filming, I have organized people to have everything arranged. Gayunpaman, mayroong isang tao na hindi ko makontrol, iyon ay ang executive director, si Nasha. Maglalagay ako ng bitag para kay Arya. Ipahiya ang sarili at gamitin ang publiko para i-pressure siyang magbitiw. Pagkatapos, sa pagtatapos ng paggawa ng pelikula sa reality show, ikaw na lang ang matitira para kumatawan sa East Asia. Don't worry about the filming, I have organized people to have everything arranged. Gayunpaman, mayroong isang tao na hindi ko makontrol, iyon ay ang executive director, si Nasha. Maglalagay ako ng bitag para ipahiya ni Arya ang sarili at gamitin ang publiko para i-pressure siyang magbitiw. Pagkatapos, sa pagtatapos ng paggawa ng pelikula sa reality show, ikaw na lang ang matitira para kumatawan sa East Asia. Talaga, masayang tanong ni Caroline. Huwag kang mag-alala. Ang lahat na nakaayos ay para manalo ka ng Best Actress Award sa Oktubre. Gagawin namin ni Daniel ang lahat para pigilan si Arya na bumalik. Hanggat determinado si Davina, walang makakapigil sa kanya. Na-curious siya na makita kung paano umunlad ang kakayahan ni Arya matapos na wala sa industriya ng entertainment sa loob ng ilang taon. Kinabukasan, nagkaroon ng meeting kasama ang directing team. Dahil isa itong international at television collaboration, dumalo ang mga kilalang aktor at direktor kabilang ang executive director na si Nasha. Noong nakaraan, nagdirect siya ng ilang dokumentaryo na nanalo ng mga parangal. Para sa proyektong ito, si Nasha ang responsable para sa Departamento ng Pamumuhunan. Para sa kanya, hindi man lang nakasama si Davina sa kanyang listahan. Kung hindi lang sa Chinese market, hindi niya iisipin na 2 Chinese actress ang kasali sa show. Ngunit dahil alam ni Davina, sinamantala niya ang pagkakataong ito para hikayatin ang isang partnership. Ang reality show ay tinawag na Behind the Scenes at ibang-iba sa ibang reality show. Ang layunin ng palabas ay makuha kung ano ang ginawa ng mga aktor sa likod ng mga eksena. Ang layunin ng palabas ay kung ano ang ginawa ng mga aktor sa likod ng mga eksena. Maraming yugto din ang na-set up. Dahil si Caroline ay isang third-rate actress, wala siyang mga kwalifikasyon para mapili. Pero sinabunutan ni Davina ang audition tape. Ginamit niya ang video ni Arya na may mosaic na nagpapanggap bilang Caroline, kaya siya ay karapat-dapat na lumaho. Bukod kay Davina mismo, walang ibang kaluluwa ang nakakaalam nito. Gayunpaman, walang bagay na tulad ng isang selyadong pader sa mundong ito. Ang balita sa audition na ito ay natuklasan ng mga tao ni Allen at agad niyang ipinadala ang impormasyon sa telepono ni Luna. Nakita ito ni Luna nang papasok na sila sa conference room. Mabilis niyang hinila si Arya sa isang tabi at ipinakita sa kanya ang impormasyon sa kanyang telepono. Wala silang mga prinsipyo. Iginala ni Arya ang kanyang mga mata habang umiiling. Hindi rin niya inaasahang lulubog sila ng ganito kababa. Hindi naman natin kailangang masyadong mag-alala, sooner or later malalaman din ang acting niya. Ito ay hindi dahil si Arya ay masyadong mapagmataas, ngunit siya ay napakalinaw sa kung ano ang pamantayan ng mga kasanayan sa pag-arte ni Caroline. Ilang oras na lang bago siya matuklasan na siya ay isang manloloko. Iniisip ni Arya kung paano ito haharapin ni Davina. Pumasok tayo at magpanggap na hindi natin alam ang tungkol dito. Magiging interesante lang ang drama kapag may twist sa plot patungo sa climax. May isang bagay siyang hindi alam ni Davina. Ang executive director na si Nasha ay talagang nagkaroon ng malapit na relasyon sa kanya. Bukod sa pagiging acting instructor niya, nakatrabaho din sila ng 2 pelikula ng magkasama. Sa oras na inanunsyo niya ang kanyang pagreretiro, ilang beses siyang tinawagan ni Nasha para hilingin na mag-abroad, ngunit tumanggi si Arya at nagpasalamat sa kanya. Sa ganitong uri ng koneksyon, ano ang dapat ikatakot? Nang sabihin sa kanya ni Allen kung sino ang executive director, halos hindi makapaniwala si Arya sa kanyang swerte at napakasaya.
Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakikipag-usap sina Daniel at Caroline sa assistant director na si Jason. Mahinang bulong ni Luna, hindi tayo late. Sinadya nilang ayusin ang oras para sa atin para hindi mag-overlap ang oras natin. Tumango si Arya at matikas na hinila ang upuan para maupo sa tapat nila. Tumango si Arya at matikas na hinila ang upuan para maupo sa tapat nila. Nanlaki ang mata ni Jason nang makita siya. Hindi lang niya napansin ang kagandahan ni Arya, kundi pati na rin ang kalmadong kilos nito. Naiintriga siya nang malaman kung anong lakas ang maidudulot nito sa ilalim ng napakatahimik na mukha. Ito ba? Tumingin siya kay Davina. Gaya ng plano, umiti si Davina at sumagot, siya si Arya, isa sa mga local artist natin. Arya. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jason. Umiling siya at bumulong sa English, kawawa naman ang magandang mukha. Mister, ngayon lang narinig ni Jason ang pangalan ko, anong ibig mong sabihin? Tumugon pabalik si Arya sa perpektong English. Hindi namin tatanggapin ang isang artistang tulad mo. Sa tingin ko maaari nating pag-usapan ang tungkol sa pagpirma sa kontrata sa ibang pagkakataon. Kailangan kong makausap muli ang executive director. Narinig niya ang mga chismis tungkol kay Arya na ikinakalat ng mga empleyado ni Davina at naisip na si Arya ay isang dekorasyon na walang anumang kasanayan sa pag-arte. Ginagamit din ang kanyang katawan kapalit ng mga pagkakataong sumulong at iyon ang dahilan kung bakit siya nagretiro. Kung tungkol sa assistant director, ang reputasyon ni Arya ay nasira ng hindi na naayos. Mr. Jason, please let me explain, may ilang pagkakamali si Arya pero magaling talaga siyang artista. Bihira na si Davina ang magsalita para kay Arya. Ngunit sa katunayan, sa ilalim ng mga pangyayari, siya ay nagdaragdag ng panggatong sa apoy. Kumunot ang noo ni Jason habang umiiling, masisira ang production natin. Kailangan natin ng mga artistang marunong umarte ng propesyonal. Kung hindi man ay nanlilin lang ito sa mga manonood. Itinulak ni Jason ang kanyang swivel chair, tumayo at naglakad patungo sa pinto. Pinigilan siya ni Arya habang mahinang magsalita, Mr. Jason, first time naming magkita. Na-misunderstood mo na ako pagkatapos mong marinig ang ilang chismis mula sa ibang tao tungkol sa akin. Hindi ka naman masyadong arbitrary. Lumingon si Jason para tumingin kay Arya na may pagdududa, how dare you say that? Palaging magalang sa kanya ang mga artista sa foreign entertainment industry. Sa paghahamon sa kanya ni Arya sa kanyang mabagsik na tono ay labis siyang nagalit. Hindi ko akalain na napakasama ng acting mo at napakasama ng ugali mo. Talagang kakausapin ko ang executive director para sa tulong. Tumanggi akong magtrabaho sa iyo sa hinaharap. Matapos pakinggan ang panunuya ni Jason, ngumiti si Arya ng mahina at hindi sineseryoso ang anumang sinabi niya. Sabi niya lang, lalapit ka at magmakaawa sa akin. Nataranta agad si Davina nang marinig ang sinabi ni Arya. Lumapit siya kay Arya at mabilis na sinabi, Arya, itigil mo na ang panggugulo, dali-dali kang humingi ng tawad kay Mr. Jason. Ha? Bakit ako hihingi ng tawad? Siya ang kumwestiyon sa kakayahan ko sa pag-arte. Siya ang nag-judge sa akin from those mere rumors that I had no acting skills. Wala siyang respeto sa akin. Bilang boss ko, hindi ba dapat ako ang kinakausap mo? Bakit parang masaya ka na ayaw niya akong makatrabaho? Sa sandaling ito, kitang-kita na ang amoy ng mga pampasabog. Arya. Sapat na si Daniel sa kanyang ugali at pinigilan siya, mag-ingat ka sa ugali mo. Gumisi si Arya, I never have to put on an act. If you want me to leave, I'll leave but it's your duty to advise the directing team first. Ano rin ang batayan ng pag-upo ni Caroline dito? Siya ba ang nasa audition video? Ikaw. Hindi inaasahan ni Davina na malalaman ni Arya ang tungkol sa peking audition. Mabilis siyang humakbang sa harapan ni Jason. Sige, Mr. Jason, pwede ka na munang umalis at bukas na natin ito pag-usapan ng mas detalyado. Sa kanyang orihinal na posisyon, si Arya ay nanatiling nakaupo na hindi gumagalaw, hindi nababagabag. Nanatili siyang tahimik. Naiinis na sinulyapan ni Jason si Arya. Ito ay isang pag-aaksaya ng aking oras. Padabog siyang lumabas ng conference room. Naiinis na sinulyapan ni Jason si Arya. Ito ay isang pag-aaksaya ng aking oras. Padabog siyang lumabas ng conference room.
Pagkasara pa lang ng pinto ay malakas na ibinagsak ni Davina ang kamay sa mesa. Arya, anong ginagawa mo? Si Jason ang assistant director para sa production na ito. Anong silbi mo para i-provoke mo siya ng ganyan? Kung gusto mong lumikha ng gulo, gawin ito sa ibang lugar. Huwag mong kalagkarin pababa si Caroline. Anong biro? Sino ang gumagawa ng gulo para kanino? Sino ang humihila kung sino pababa? Lumingon si Arya kay Davina na may nakakaawang ekspresyon. I was just explaining myself. Ano? Hindi ko man lang maipaliwanag ang sarili ko matapos akong magkamali. Hindi ba ako artista ng Brilliant Entertainment? Arya, I think you're overstepping. Nagdudulot ka lamang ng mga problema para sa kumpanya sa pamamagitan ng paggawa ng iyong ginawa. Tawagan mo si Jason para humingi ng tawad ngayon, sabi ni Daniel. Kumunot ang noo ni Luna. Hindi ba aminin ni Arya ang lahat ng paninira kung humingi siya ng tawad? Agresibong ipinasa ni Davina ang cellphone kay Arya. Dagdag pa niya sa kanyang pangumbinsi kung hindi niya tatawagan si Jason para humingi ng tawad, hindi na matutuloy ang Brilliant Entertainment sa industriya. Kung nangyari ang sitwasyon bago pa malaman ni Arya ang katotohanan, magdadalawang isip sana siya, ngunit ngayon. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at nagtanong, sigurado ka bang 100% na gusto mong tawagan ko siya? Arya, ang pagsali sa inyo ni Caroline sa reality show ay para sa inyong kapakanan. Masisira ang iyong reputasyon at imahe kung lalaban ka sa kumpanya. Bakit kailangan mong kontrahin ang assistant director? Kinakontra ko siya. Sinabi ko lang ang mga katotohanan. CJ, fine. Dahil pinilit mong tumawag ako sa kanya para humingi ng tawad, tatanungin ko rin kung ano ang batayan ni Caroline na kwalipikado sa pagsali sa palabas. Hindi man lang sumuko si Arya, kahit na pinipilit siya ng mga kapatid. Matapos marinig ang sinabi nito ay agad na nagbago ang isip ni Davina. Kung nalaman ng directing team na peke ang audition video ni Caroline, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Hindi lamang tatanggihan si Caroline, ngunit ang kanyang mga taon ng naipong koneksyon ay masisira rin. Okay, Arya, naiintindihan ko ang sinasabi mo. Naiintindihan ko. Ngunit kailangan mong maunawaan, si Jason ang hindi kung ano ang ginagawa mo sa palabas. Wala akong masabi sa usapin. Susubukan kong tingnan kung ano ang magagawa ko para matulungan ka. Iyon ang lahat para sa araw na ito. Bukas di. Kaya ang sinasabi mo ay kung magbago ang isip ni Jason, hahayaan mo akong sumali sa palabas? Naunawaan ni Arya ang kahulugan ng kanyang mga salita.